Si Namrud ang hari ng Iraq. Tinawag niya ang kanyang sarili na Diyos. Hinamon niya si Allah na makipaglaban sa kanya. Itinayo ni Namrud ang malaking tore ng Babylon. Nagtayo siya ng malawak na imperyo mula timog hanggang hilaga. Upang mamuno sa rehiyong ito sa panahong ito, isinilang si Ibrahim alayhi salam. Noong panahong iyon na ang kamangmangan ay nasa tuktok nito isang malupit na hindi naniniwala. Si Namrud ay nagpahayag na walang Diyos maliban sa kanya. Si Namrud ay napuno ng maling patnubay. Siya ay dating tinatawag ang kanyang sarili bilang Panginoon ng lahat ng bagay. At sinabi ng Allah sa Quran, si Ibrahim alayhi salam ay nakipagdebate sa walang alam na pinunong ito upang ipaliwanag na ang Allah ay ang Panginoon ng lahat ay umiiral. At nang tinanong ni Namrud si Ibrahim kung sino ang iyong Panginoon, sinabi sa kanya ni Ibrahim alayhi salam, ang Panginoon ko ang siyang may kapangyarihang magbigay ng buhay at maging sanhi ng kamatayan. Ito ang sabi ni Namrud kay Propeta Ibrahim alayhi salam na ako ay may kapangyarihan din na magbigay ng buhay at sanhi ng kamatayan. Inutusan niya ang kanyang mga bantay na dalhin ang 2 alipin. Mula sa kulungan ang isa ay patayin at ang isa naman ay palayain. At ang sabi ni Ibrahim alayhi salam na hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi siya nag-aksaya ng oras na sinabi niya kay Namrud, tunay na si Allah ay nagpapalabas ng araw mula sa silangan. Maaari mo bang iangat ito mula sa kanluran? Kaya't ang mga di mananampalataya ay lubusang nanlumo. Ngunit sa halip na maniwala at sumuko kay Allah ay lalo siyang nagalit at nagmamayabang. Sinabi niya kung umiiral ang Diyos kaya ipaglalaban ko ang Diyos na iyon. Namrud, sinabi niya sa kanyang, hukbo na tayo ay magpapana ng mga palaso ng diretso sa langit mula sa kung saan dumarating ang kapahayagan kay Ibrahim. At dito niya sinunog si Ibrahim alayhi salam at hinamon niya ang Allah. Sinabi niya kay Ibrahim na tawagin mo ang iyong sariling Allah. Ay agad naman nagutos ng Allah na lumamig ang apoy kay Ibrahim alayhi salam kaya hindi siya nasunog sa apoy. Sa kabila ng dakilang himalang ito na kanyang nasaksihan, ngunit hindi niya dinala ang kanyang sarili na magsisi at tanggapin ang kaisahan ni Allah. Sinabi ni Namrud kay Ibrahim alayhi salam, sabihin mo sa iyong Allah na hindi siya patas at hindi ako nangangailangan sa kanya. At sabihin mo na rin sa kanya na ang buong mundo ay humanga sa akin. Ang lahat ng mga tao masunurin sa aking utos. Si Namrud ay pinilit ang mga tao para sambahin siya at sinabi niya kung siya ay ang Diyos ng langit, ako naman ang Diyos ng lupa. At tinanong niya si Ibrahim alayhi salam nasaan ang kanyang mga hukbo. Sabihin mo sa kanya na hinahamon ko siya sa isang labanan. Wala siyang masabi sa lupa. Ang buong mundo ay sa akin, ang aking kaharian. Inutusan ng Allah si Propeta Ibrahim alayhi salam na pumunta siya sa ganito at ganong lugar kung saan ako makikipagdigma kay Namrud. Ang kagalang-galang na Ibrahim alayhi salam ay nagbasa ng balita sa Namrud sa araw na itinalaga ang niluwalhati at walang ibang Diyos na si Allah na nagbigay sa kanya ng milyon-milyong hukbo ng mga lamok para labanan si Namrud. At pagkatapos ay ipinadala ang mahihina at mapagpakumbabang mga nilalang na ito sa pagkilos laban sa mapagmataas at matigas ang ulo na hindi naniniwala. Ang langit ay biglang umitim at ang Allah ay nagutos sa hukbo ng mga lamok laban sa kanilang mga kaaway at agad naman itong pinuno nila ang mga bibig, mata, tainga at kagat-kagat ng mga sundalo ni Namrud sa loob lamang ng kalahating oras. Nawasak agad ang hukbo ni Namrud at si Namrud mismo ay umalis sa larangan ng digmaan, sumilong sa isa sa kanyang mga kastilyo. Inisip niya na nailigtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsasara ng lahat ng mga pinto at pintana. Isang pilay na lamok na may sira na pakpak na sumalubong at nagsasabing, "Oh, Allah ay isang makapangyarihan sa lahat. Kung ako lamang ang aking binti at aking pakpak ay naging maayos, ginawa ko na sana ang aking makakaya sa pakikipaglaban sa iyong kaaway na ito." Ang makapangyarihang si Allah pagkatapos ay ipinag-utos niya sa pilay na lamok upang kagatin si Namrud. Lumakad ang pilay na lamok, nakapiapia patungo sa kastilyong pinagtataguan ni Namrud. Pagkatapos ay umakyat ang lamok sa loob ng kanyang ilong at sinimulang kainin ng lamok ang kanyang utak. Ngayon ay talagang naramdaman na niya ang sakit ng kanyang pagkatalo. Ang tanging nasa isip niya ay iligtas ang kanyang maruming balat at bulok na kaluluwa. Ilang buhay ang kanyang napatay. Ngayon ay hinahampas niya ang kanyang ulo sa mga bato at pader. Ngayon siya ay nagdurusa sa kanyang sarili sa sakit na idinulot niya sa iba. Nagtalaga si Namrud ng mga opisyal upang hampasin siya ng maso sa ulo. Sa sandaling muling kainin ng lamok ang kanyang utak. Iiyak siya at humingi ng tulong. "Suntukin niyo ako." Ang tinatawag na Diyos ng lupa ay binugbog ng kanyang sariling mga lingkod.
Isang araw inutusan niya ang kanyang lingkod para masohin ang kanyang ulo hanggang mawalan siya ng buhay. Kaibigan, kung magustuhan mo ang video na ito, paki-like and share at paki-follow mo na rin ako para ma-notify ka sa next video. Thank you so much, kaibigan.